Walang bumabawi nasa iyo. Para alam din ng mga tagapanood natin. No? Nakasobre ng puti. Nakita mo nakasobre ng puti. Tsaka ito pa, Jelay, ano ngayon ang masasabi mo? Dahil ikaw ang nag-open nito sa akin, para maging maliwanag din sa mga tagapanood natin. Na naibalik na. Happy ka ba? Anong masasabi mo sa DSWD ng paniki? Ay, di. Yun nga nakakalungkot. Bakit binalik pa? Buti na lang talaga binalik. Kung hindi, alam na. Alam na this. Pero salamat pa din at saka binalik nyo na. Kasi tulong talaga yun kay Kuya Oliver. Alam niyo naman na sa hirap ng buhay ngayon, kung kami nga din nagrereklamo sa sobrang mahal na mga bilhin, tapos sila pa na hirap, tapos lalo niya pag pahirapan naman. Alam niyo na yung kalagayan ni Kuya Oliver, tapos papahirapan niyo pa. Di. Tsaka isa pa, yung 10,000, kumbaga, di ba? Maliit lang, parang maliit lang po yun Pero ba't nagkaganon pa? Hindi ko rin alam. By the way, thank you so much talaga. Yung sinasabi ko sa inyo lahat mga kababayan, eto na pag-usapan kasi marami na rin mga kapanood nito para malinaw. Di ba? Malinaw na eto na kaya ibinalik na po ulit. Saksi na po ang barangay. Di ba? Saksi na po ang ating barangay captain, kaya shout out kay barangay captain. Hindi na natin babanggitin yung pangalan dahil kilala naman ako ni Cap. Salamat po at naayos na tong problemang ito na ibalik na. So anong masasabi mo kay DSWD na napagod ka? Maraming salamat po DSWD sa pagbalik niyo po sa pera ng kapatid ko. Asahan niyo po, gagastusin ko po yun sa gamutan ng kapatid ko. Salamat po. Okay. So, dahil syempre, alam ko, concerned din ang DSWD sa kapatid mo, kaya nila kinuha sa akin at ibinalik na sa'yo. Ano ang ipapangako mong gagawin sa kapatid mo, ipapangako mo sa DSWD? Ang pan namin dyan, Daddy Frankie, yung kapatid ko mabait na. Parang normal na. Normal na. Sa mga anak ko, tratuin natin siya ng normal. Paramdam natin yung pagmamahal. Kasi walang ibang magmamalasakit sa kanya. Hindi tayong kapamilya. Yes. At ako naman po, bilang nasimulan ko po ito mga kababayan, gaya na aking sinabi, tatapusin ko po yung bahay ni Kuya Oliver. Gagawin ko po yan. Huwag po kayong mag-alala sa pera ni Kuya Oliver na 200,000. Sila mismo makakakita, open book po tayo. At sa mahal ng mga materialis na yun, I'm sure pa kukulangin pa yan. Pero tatapusin ni Daddy Frankie yan mga kababayan. No? Okay, si Kuya JJ. Kuya JJ, anong masasabi mo naman? Ay, sa akin naman, Daddy Frankie, maraming salamat, Daddy Frankie, na tumulong. Buti nandyan na kayo. Hindi na kami pinapabayaan. Yun lang, Daddy Frankie. Alagaan mo rin yung kapatid mo, Oo, Daddy Frankie. Kasi talagang hindi na po pwede sa bahay ko. Yun nga masakit, Daddy Frankie. Akala namin, dun na sa bahay niyo. Pero yung sinabi, yung kapagawa nyo ng bahay, yun na lang asahan namin. Opo, sigurado yun. Tinatapos ko lang talaga yung bahay ni Ate Nida. At saka syempre, sa nangyari na ito, tinatapos ko lang muna yung usapin natin para maging maayos, walang samaan ng loob sa lahat para makapagtrabaho tayo na maayos. No? So, ano naman ang nakikita nyo, behavior, gaya ngayong umaga, hindi na kasama si Kuya Oliver pagpunta doon. Hindi na sinama sa barangay. Hindi na po. Hindi Naiwan na. po siya dito. So, anong ginagawa niya dito sa umaga? Alam mo, sa umaga, Daddy Frankie, sabi ko, pinagdidili ko siya ng halaman ko. Oo. Ang bait nga niya, dinidiligan niya. Oh. Sa pa yung taga-bomba ko sa grape po na. Ay, wow. Hindi kaya ginawa ako sa pagbomba. Oo. Kasi Diba? mayroon ng nakakatulong. nakahanda na yung mga tubig na gagamitin. Ganun lang. Kahit doon kasi, di ba sinabi ko naman sa inyo, kaya lang, syempre, inaayos lang natin. Tawag nito. Pag sinabihan na, paliguan mo na yung mga aso mo. Diba? Kasi may nakakulong na aso doon. Buhusan lang buhusan kasi pag mainit. Ganon. Parang normal na siya. Normal na talaga. Yun lang yung minsan, gala-gala siya. Oo. Kaya minsan tinatawag namin. Ikaw ba naman 20 years makulong? Siyempre, na-miss niya yung lugar na to. Diba? Na nakapaglakad na Oo, talaga ng yun ang pinaka-the best. Diba? Nung kunin namin dito, talagang baluktot talaga yung pa. hindi niya maiunat to. Pero ngayon, awa ng Diyos, sa tulong gabay ng ating Panginoon. Niloloko nga siya ng asawa ko, sabi niya. Gusto mo nang mag-asawa? Sabi. Meron doon, nakatali, sabi. Oh,
Baka? Bakit ba? Baka ba ako? Oo. Diba? Tao naman ako, sabi. Okay. Pero si Ate Nita, gusto mo na maging manugang yon. Maging hipag. Hipag. Kung makakabuti sa kanila na mag-asawa, bakit hindi Daddy Frankie? Di ba? Gabayan natin sila, di ba? Mamahalin niya yung kapatid ko, di mamahalin din namin siya. Okay. Mapapabuti niya yung buhay ng kapatid namin. Bakit hindi? Hindi. Talagang, kung talagang nagmamahalan sila, ay ang pag-ibig gagawin ng lahat, di ba? At saka kailangan talaga, suporta. Talagang Siyempre, ikaw po yung pinakatumatayong magulang, kayo po. Kayo ang lalaki. Kung talagang gusto na ni mamamanhikan kayo dun sa amin. sa inyo. Alam nga naman babae mamanhikan. Siyempre, nasa akin si Nita. Oo nga naman. Kay Nita. Oh, babae. Oo, ikaw naman. Kayo naman ang manunuyo Kayo sa ang magiging ninong. Siyempre. Siyempre, Ninong agad mamamanhikan muna kayo. Sige, Daddy Frankie, kung gusto nilang magkatulungan, kung talagang para sa Para sa kanila. Mm. At kung makakabuti sa kalagayan nilang parehas, di bakit hindi? Kung saan naman mapapabuti yung kapatid namin, doon kami. Siyempre, sa pamamanhikan, kailangan formaliting usapan yan. At para maging maganda yung usapin, sa pamamanhikan, mayroong pagsasalo-saluhan. Yes. Yan Oo. yan Oo. wala kami. Anong wala? Andyan yung kalabaw ni Kuya Gigi. Papaliguin lang. Di ba? Ha? Payag ka, Kuya Gigi. Sa pamamanhikan, yung kalabaw. Ay, may kambing man ng May kambing. So, kambing muna. kambing muna. Kambing muna. Tapos sa kasalan, yung kalabaw. Ha? Paano naman yung baboy ni Nanay Ansing? Nandyan pa? Yun na lang. Saan pa, Daddy? Kumusta na sila? Okay naman, Daddy Frankie. Kailan yung birthday na anak mo? Tapos na, Daddy. Tapos na. Nung May 1, May 1 no? Sabado. Anong Sabado? Ano handa? Wala kasi yung anak ko, Daddy Frankie. Nasaan? Kapatid ng asawa ko. Nagbakasyon. Sinundo siya ng parang. Doon na siya nag-birthday. Okay. Yan lang dagayan. Ano inulam pala ni Kuya Oliver kanina umaga? Matanong ko lang, if you don't mind. Juan Daddy Frankie, saging, tapos itlog. Very good. Oh. Healthy yun. Hindi naman nakukuha sa magagarang pagkain. Kung ano yung pagkain ninyo yan, alam ko. Salo-salo nga kami kumakain. Yes. Ang bait ko niya. Mabait na. Oo. Naalala niya yung mga unang-unang nangyayari pa noon. Basta tuloy-tuloy mo lang. Maintenance na nila yung gamot, no? Saka talaga, unang-una talaga, Daddy Frankie, pagmamahal, saka gabay. Totoo yan. Buti na lang talaga. Kaya kung mayroon tayong taong pasasalamatan sa totoo lang, si Ballpoint Man. Kasi siya talaga yung nag-text sa akin. Siyempre una sa Panginoon. Gaya na sinabi ko, matik na yan. Walang doubt, sigad lagi. Pero sabi ko, kung mayroon tayong pasasalamatan dito mga kababayan, isa rin si Ballpoint Man. Siya yung naglapit sa akin. Pinorward sa akin yung picture Ay, grabe. gabi. Grabe talaga yun. Tinignan ko, nakita ko, hindi ako makapaniwala. Kaya kinabukasan, mga kababayan, pinuntahan ko dito. At hindi pa rin ako masyado na postura pa ako pumunta dito. Pero nung nakita ko yung sitwasyon ni Kuya Oliver, talagang hindi na kagaya ng ibang beneficiary na tinignan ko, mag-iiwan ako ng allowance at sasabi ko babalikan. Pero nung nakita ko si Kuya Oliver, pura mismo, pinaliguan ko, binihisan, and then, pinuwi ko kaagad. Kasi alam ko, kailangan niya na ng tulong. Kaya salamat kay Ballpoint Man, alam ko mapapanood niya ito. No? At syempre, sa lahat ng nagmahal, kay Kuya Oliver, lahat ng sumuporta, lahat ng mga sponsors natin, mga kababayan natin, OFW, lahat po ng nagmahal. At sa mga nagbigay ng tulong pinansyal, sa pabahay natin kay Kuya Oliver. Hindi pa naman dito nagtatapos yung ating pagsasama or usapin about Kuya Oliver. Ito na yung officially na na-turn over na si Kuya Oliver. Sa tulong din ng DSWD kung bakit nandito na ngayon. Kaya sa pamunuan ng DSWD sa Maine, maraming salamat. DSWD ng Malasiki, thank you so much po. Ayan. Sa Region 1, lahat po, thank you. At thank you rin sa DSWD ng Paniki dahil yung perang kinuha yung 10,000 nakaraan ay inaibalik na po ngayon. Masaya na po si Ate Ansing. Hindi na po siya nangihina, hindi na namumula yung mata niya. No? Kaya mga kababayan, salamat po sa lahat. Abangan nyo na lang po yung ipapagawa ni Daddy Frankie na bahay ni Kuya Oliver. At nawa,
Basbasan ng Panginoon ang katawan ni Kuya Oliver na tuloy-tuloy. Ganon din kay Nanay Ansing kasama ng kanyang pamilya. Siyempre kasama rin dyan si Kuya JJ na pagtulungan na nila, hindi na nila papabayaan ang kanilang kapatid. Yes. Pagkain lang po ang kailangan tsaka gamot, normal na yun. Okay? Yan, may prutas tayong dala. Hanggat kaya po mga kababayan, kasi hanggang ngayon may prutas pa rin sa shelter para sa mga beneficiary, pero wala na. So ang gagawin ko na lang, dadalhin ko na lang sa mga beneficiary natin. So ayan mga kababayan, mga kabarangay. Muli po ako ay magpapaalala, magmula po sa araw na ito, bawal na po magpunta sa aking bahay dahil yan po yung kasunduan namin. Kung tutulong man po ako mismo ang pupunta sa inyong mga bahay. Bawal na po pumunta sa aking bahay, no? At kung meron man kayong mga gustong isuggest sa akin, mag-email po kayo. Kuya Rab, pakilagay yung email ko dyan para hindi sila nahihirapan. Kung sakaling may pagkakamali ako or may pagkukulang ako, mag-email lang po kayo para mas mapabuti ko pa at mas may improve ko pa. Kung mga may nababanggit akong hindi maganda, hindi nyo nagustuhan, email nyo lang po ako mga kababayan. Willing po kaming magbasa ng inyong mga suggestion para mas mapaayos pa natin, mapalawig pa natin. Maraming salamat po mga kababayan. Muli po shout out sa barangay captain natin dito. Salamat din po. At isa kayo siguro sa dahilan na naibalik na yung pera ni Nanay Ansing. No? Naalala ko pala, Nanay Ansing, sinong nagbigay sa'yo ng pera sa Dagupan? Yung mga DSWD, Region 1, Daddy Frankie. AICX, yung sinabi mo? Ay, yung mga ano yun. Taga DSWD din. Kaya nga, sa kanila galing yung pera. AX. AX. Oh, yun ang tawag doon. Para kay Kuya Oliver, di ba? Tama ba yun mga kababayan? Kung may nakuha galing sa AX, tama? Oo, Daddy Frankie. Para kay Kuya Oliver, kaya siguro kinuha dito para makaklaim si Kuya Oliver. So, ibig sabihin, sila Bandam, sila Junjun, sila JR, meron din kaya silang natanggap, di ba? Palagay nyo lang mga kababayan, paki-comment nyo dyan, maging ako hindi ko rin po alam kung may natanggap din kaya sila o wala, pero siguro wala kasi wala silang pamilya eh. Oo, Daddy Frankie. Ha? Hindi ko lang alam kung meron silang natanggap, Daddy Frankie. Pero pag may, gaya ni Banda, pag may pamilya, doon siguro napunta sa pamilya. Eh, ang problema, walang pamilya, saan mapunta yung budget ng mga beneficiary na yun? Ang alam ko kasi, Daddy Frankie, yung walang pamilya na sinajunjong, kasi hindi man siya nagsasalita, ilalagay sa isang pasilidad sa Dagupan. Ganun. Okay. Pagkakarinig ko. Ganun kasi yung sinasabi ng mga DSWD. So wala silang allowance? Hindi ko lang din alam, Daddy. Okay. Kahit ako wala akong alam dyan. Although sa DSWD na yan mga kababayan. Oo. Kaya nga. Kasi wala na siyang ano eh. Wala na siyang kakwentuhan sa umaga. Wala sa alaga. Wala. Oo, Parang ang lukot na kasi doon. Daddy. Pero okay lang yun, walang problema. No? Kawawa naman sa tipel. Cellphone na lang, kagwentuhan ni Kapitulio. Oo, cellphone. Nag-live nga siya eh. Kaya naman nagla-live siya. Naka-live siya. Ano? Kailan yun? Nag-live siya. Pasayawin mo lagi si Kuya Oliver, mahilig sumayaw yan. Hawak mo on beat. Ha? Makanta. Kumakanta siya. Kinakantahan mo rin. Hindi man ako marunong kumanta. Dito, minsan nagduduyan siya, kumakanta. Oo. Pero pag nakaringa doon, tinatawag ko na. Oh, balik din naman agad. Basta Ate Ansing, ang style kasi dyan, hindi po siya dapat ang masunod. Kayo po ang masusunod. Okay? Kuya JJ? Baka naman Kuya JJ, pag bumili ka ng mucho, i-jamming mo siya. Hindi, Daddy Frankie. Ikaw lang kasi nagiinom siya ng gamot. Bawal yung mga yan. Oo, sabi ko nga doon. Bawal po yan. Oo, bawal sigarilyo. Oo, bawal yan. Sa amin kasi, hindi talaga po pwede yung mga yan. Baka matikman na rin kaya na po. Oo, bawal na po. No? Gaya ni sinabi ko, kayo po ang masusunod. Bilang tayo ay nakakaalam, nakakaintindi, huwag nyo pa rin isipin na parehas tayo sa Kanya. Nagmi-maintenance pa rin. Be thankful na lang tayo na hindi na po natin siya bubuhatin. Pasalamat na po tayo na pag magdudumi siya, is pupunta siya sa CR. Pasalamat na lang tayo na pag sinabi mong maligo, kayang paliguan sarili. Parang normal din. Yes. Saka sabi ko nga sa mga anak ko, taratuin natin siya ng may pagmamahal. Ganun lang yun. Parang normal lang siya. Okay. Ha?
Si Kuya JJ, ha? Pangako mo sa akin, ha? Baka madatnan ko, dalawa kayong naka-Gatorade. Ay, ako lang. Ikaw lang. Hindi kasali si Oliver. Basta bahala ka na sa pag-Gatorade mo. Hindi ko Ayaw na nasa... niyang lumabas, Daddy Frankie. Ha? Kaya na siyang magpa-video. Nahiya na siya. O, kasi may alam na siya. Okay lang yun. Karapatan na niya yun. Kung ayaw niya, walang problema. No? Pero sasabihin mo pa rin, kasi nag-iiba talaga, sasabihin mo lagi, kaibigan natin yan. Kasi syempre, lalo na pag magpapagawa kami ng bahay. Di ba? Kailangan pa rin yan. Kasi issue sa kanya yan. Di ba? Okay. So that's it mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat mga kababayan. God bless po. Thank you so much. Hindi ko